Welcome back mga ka-freshes. Para sa aking baon, idinededicate ko sa aking friends, Al Eseguera and Paul Cortez. Happy viewing! Ayan. At eto naman ang baon ko, ito tungkol sa sinampang kaso na 1 count of libel ni Ms. Amalia Fuentes kay Bianca Gonzalez and kay Annabel Rama. So ang nakakaloka dito kasi pati si Bianca ay nadami na rin dahil sa article na sinulat niya sa Philippine Star. Nag-apologize si Bianca pero na-appreciate daw yun ni Amalia pero hindi daw matutuloy yung kaso sinampan niya kung hindi kasama si Bianca. So ano ang punto dito? Dahil sa pagkakaalam ko, sumulat lamang naman ng isang artikulo si Bianca na kung saan kino-quote niya ang mga sinabi Yes. niya. Pero yun nga, may ano naman nagsampa si Tita Amalia, pero yun nga, kailangan papagdesisyonan nyo ng fiscal kung mag-flourish into a kaso. At saka siguro paliwanag na lang yan din ni Bianca kung magharap-harap sila sa korte. Yes, ito sabi ni Tita Amalia, sabihin natin. However, it doesn't mean that she's already off the hook because hindi matutuloy yung 1 count yon ng libel without involving her only because, first of all, she wrote something that is irresponsible journalism. And meron ba ako dagdag baon dyan kasi nag-Twitter ako kanina bilang adik ako sa Twitter. Nag-tweet si Ms. Rufa Gutierrez. Ang sabi niya, on my way to meet up with Bianca Gonzalez, she's gonna interview me for her column in the Philippine Star. Excited, love how she writes. Ang kasunod doon after ng interview, Bianca Gonzalez is one of the very few people who made me cry during an off-cam interview. What we talked about, watch out in the Star soon. So, I'm sure pasabog na naman ito. I know. Pero I'm sure mas careful na rin si Bianca sa sinusulat niya ngayon. No, dapat naman talaga, maging responsable ka sa sinusulat mo. You know, this is a part of the occupational hazard pag manunulat. Meron ka masasagasaan. Pero Tita Amalia, palabanan, no? Para Pero question, tama ba nag-apologize si Bianca for what she wrote? Depende yan Depende yan tulad nga ng sinabi sa atin ni Christine Yun nga na you could apologize personally kung nakasakit ka personally, pero yung paninindigan mo bilang writer is a totally different thing altogether. Oh, I see. Yes! Eto naman ang ating Express Pasabog Top 3. Express Pasabog Top 3. Cesar Montano, muling gaganap bilang Jose Rizal. Grand audition ng Artista Academy. Tinumog. Overwhelming at talaga namang nakakalula ang dami ng mga bagets na gusto makapasok sa pinakabagong talent search ng TV5, ang Artista Academy. Kaya naman maging ang pinakabago nating kapatid ay nagulat. Nakakatuwa. As of 2 p.m., 10,000 people na nandito ngayon at marami pang mga kabataan sa labas na talagang makikita natin na interesado maging artista at may hinahandang talent sila. At nakakatuwa na dito sa Artista Academy and I'm really proud to be part of this. Bukod sa Artista Academy ay isa pang malaking proyekto ang gagawin ni Buboy sa mga susunod na buwan. Kaya naman tiyak na magiging hectic daw ang kanyang schedule. Abangan niyo po itong excited po ako dito sa pelikulang gagawin namin at I'll be writing also and I'll be directing about the manuscripts of Jose Rizal. Hope to shoot this year, towards the end of this year, para maisali natin for next year International Film Festival. Abangan si Buboy sa Artista Academy. Malapit na malapit na. At nagbabalik naman tayo dito sa Juicy para sa Showbiz Team. Talaga si Talaga pinipiyok ko na Energy in the morning talaga. bago dumating si Alex, at least na... pero yung Jose Rizal ni Cesar Montano, ganda. Oo, magaling naman. Classic yun. Ito maganda din to, mas pag maganda. Showbiz Team natin. Aber? Bagets na jowa ni Ai, galante at hindi daw hutotero. Masarap na ikaw naman ang ginagastusan ng lalaki, diba? Sabi ni Jobert Socaldito sa Bandera. Totoo. Diba? Nakakatawa ang buhay ni Miss Ai ngayon. Parang kompleto niya. Nakamit niya ng saya sa box office, sa pamilya niya. At ngayon naman finally sa kanyang love life. Sabi pa ni Ai, kung ang boyfriend daw niya ay ang sagot sa kanyang prayers, then be it, sabi niya. Pero kung lumihis man daw ang kanyang puso pagdating ng araw, haharapin niya to ng buong buo. Alam mo, Girl Divine, gusto kong kausapin si Ai. As a matter of fact, pagkatapos sa show, tatawagan ko si Ai, tatanungin ko kung at sinong santo ang pinagnobenahan niya. Kaya nakakuha siya ng ganitong nila. Diba? Diretso ka na ba umibig? Try. Si Ai, open na open siya kasi lagi sila nakikita magkasama holding hand in hand sa The Avenue. Yan ang pure love talaga. Pure, at saka may mga pictures sila nakaganyan. I love. Cute. Hindi ko ba Parang bagets na na-experience bagets. yan? Hindi ba? Young love. Direk, hindi pa. Shalala, hindi mo sasabihin ka? Moving on to our Express Pasabog Top 2.
Express WhatsApp Top 2. Marvin Agustin, kapatid na rin. Reality shows ng TV5. Priority daw niya. Mula Monday hanggang Sabado, mapapanood nila ako dito sa Artista Academy. Masarap kasi ito yung klase ng proyekto na gusto kong gawin eh. Hindi lang siya basta nag-entertain o nagpapasaya sa tao. Parang ang pinakamasarap sa kanya, yung nagbibigay kang katuparan sa pangarap ng iba. Nagiging instrumento yung show para may matupad na pangarap. So, yun yung pinakamasaya at pinaka-fulfilling na part para gawin tong Artista Academy. Yes, it's official. Dahil isa na namang bigating bituin ang ating makakasama rito sa TV5. Masaya kami. Masaya tayo dito sa Channel 5. Kasi parang nakikita natin sa mga mukha nila na yung mga gusto talaga maging artista. Sila talaga yung gustong maging hinahanap nating best actor at best actress. So, masaya tayo na marami tayong matutulungan ngayong araw na to. Ayan, para naman sa baon ko kasi nagbabalik tayo dito sa Juicy at katabi ko pa rin si Shala. Wow, anong palaman? Ano palaman? Ganon, umaga-umaga, At inaasar katabi ko mo pa rin ako. si Shalala. Oo, katabi ko pa. Parang gusto ko na mag-shift. Oo, parang tayo. lang sa kalooban ni Divine na mag-live ko dahil katabi niya si Chala. Ito na yung baon ko. Very good news naman. Kasi sa Twitter, nanawagan ako, kailangan ko ng tulong para sa isang cancer kid na sinusuportahan ko sa Child House. So, idol niya si Sarah Geronimo, humingi siya ng picture na may pirma. Alam mo, the nice thing about Sarah is walang sabi-sabi, walang kahit ano. Imbis na picture lang ang binigay, pinuntahan niya yung bata kahapon. And hindi kayo... Hindi kami magkakilala, pero pinadaan ko lang sa isang fan niya, yung Popsters. At ayun, kahapon. Nakakatuwa Mabait naman. siya. Mabait siya. No, at saka nagpapatunay naman na you're really going to be so blessed if you're willing to share yourself with She people, deserves especially all those the you love. blessings. And ito yung klase ng charity na maganda kasi hindi pinapublicize. Okay. So, Langgana thank you, butas. Sarah. Thank you Thank you, Sarah. so At saka, much. teka, medyo seryoso muna tayo rito ng konti. Siguro naman sa puntong ito ay alam na ng karamihan sa atin kung ano ang pinagdadaanan ngayon ng pamilya Quezon at kung ano rin ang nararamdaman ng buong bayan ukol sa kalagayan ng ating pinakamamahal na hari ng komedya sa Pilipinas, si Mang Pidol, si Mang Dolphy. At para bigyan kayo ng kaunting update, nakapanayam namin ang dalawang kamag-anak ng mga Quezon para i-share sa atin ang kanyang kalagayan ngayon. Bilang nga po, syempre, masakit. Kagaya ng tatay ko, yung si Freddy Quezon, yung anak niya rin na namatay na rin. Parang mas dobleng nararamdaman na sakit. Sana lumakas pa. Yun, mag-birthday siya next month sana yun, makasama pa namin siya na matagal. Ganun pa din, wala pa naman update simula nung nakausap namin yung doctor. So, nagre-rest lang siya dun, minsan dumidilat, o kaya gumagalaw. Wala naman, okay lang. Has the situation changed siguro from a few hours ago? No changes yet. Wala naman kasi kung meron naman sasabihin sa amin ng doctor, tinatawag naman kami talaga. So wala naman. So, mula nung sinabi ni Eric, ganun pa din, parang under observation. Ganun pa din, mga facial reactions or movement. Kasi nga hindi nga, may nakalagay kasi mga tubes hindi siya talaga makakasalita. Ano pong gusto niyong sabihin sa publiko na mensahe niyo yung family? Hindi pa nga ako tapos magpasalamat kasi ang dami pa rin pumapasok yun pa rin. So thank you pa rin kasi talaga marami pang dumadating. Hindi pa ako tapos magpasalamat dun sa mga dumating na. So basta madami naka-overwhelming So, nandyan si Maricel. Si Lily daw, dumating doon sa kanina. Kanina hindi ko alam, hindi ko nakita. Pero dumalaw na si Willie. In fact, nakikita pa kami, nag-usap pa kami na nandyan siya. Sir, ano po yung dasal niyo po? Dasal ko, will be done. Ganun lang. Nasa Diyos naman talaga yan Parang all we can do is hope and pray. Napakinggan tayo. Pero eventually, kung anong gusto ng Diyos, yun. Tama ang sabi ni Ronnie, Lord, thy will be done. Hindi ba? Nung nabalitaan ko ang tungkol sa naging kalagayan ni Mang Pidol this afternoon via sa Twitter, talaga namang sumama ang loob ko na, and at the same time, hindi ko alam kung saan ko ilulugar yung aking panalangin dahil alam ko na nagdurusa siya at ang tagal na nitong pinagdadaanan niyang paghihirap.
there's one side of me that says, I wish he would rest because full ang life niya. But there's also one side which tells me na, kaya ba nating mabuhay sa Philippine showbiz without Adolfie? Hindi ba? Parang Ano sa walang tingin nyo? kapalit, no? Walang Parang, kapalit. ewan. Wala man nang lumilevel Parang malungkot for me. lahat tayo dito. Eto nga na pag-uusapan natin, may naalala ako sa sinabi ni Ronnie Keys. Nung nakita kami sa Good Morning Club, kamusta na daddy mo? Alam mo, dami niyang hinihinging pagkain. Ang hilig niya sa mga sorbetes, yung mga ganun, mga twin popsis, mga pinipigil. Sabi ko talaga, oo sana, sabi niya, sana pray tayo para sa spirit recovery Recovery na. Tsaka alam mo siya, parang isa to sa mga artista na ang dami talagang pinasaya. Totoo. Generations. At Mang Pidol, you may not be a national artist, but sa puso namin, ikaw ay isang national treasure. At punong-puno pa rin, Mismo. tuloy pa rin ang ating kwentuhan dahil Ito ang huling gupit ng mga chikahang nag-iinit. Todo ang hirit sa... Juicy!